DZS Balita. Alas 6:45 ang ating oras. Kuha nga lang tayo ng reaksyon mula sa private sector tungkol dito sa ipinatutupad na price cap sa bigas. Ang Pangulo, ang President and CEO ng Agri-Nurture, si Mr. Tony Chu. Boss Tony, magandang morning. Si Ka Jared, si Ka Tunying. Good morning, Jerry at Tuning. Parang halatang Chinese kayo ngayon dahil singkit kayo Singkit bagong gising. Dahil lang po sa bagong gising yan o talagang Chinese? Kumusta ba? Ano bang reaksyon anong reaksyon ng private sector dito sa ipinatutupad na price cap sa bigas? Sa tingin ko, yung price cap naman, yung rice price cap ay timely, no? Kasi sobrang taas ng presyo ng bigas. Alam naman natin yung bigas ay isang malaking component doon sa consumer price index. Kung malaki ang tinaas ng presyo ng bigas, tataas din yung inflation. So, malaking impact yan sa economy. Tapos yung bigas ay halos 22% ng average household spending ng Filipino family. So pagka tumaas yung presyo ng bigas, kahit naman na katataas lang ng presyo ng sahod, yung sahod ng ating mga manggagawa, laborer, hindi mahahabol yung additional expense. Kaya yung price cap, temporary price cap makakatulong doon sa mga consumer natin. Ganun ka-importante talaga kung batsero ang presyo ng bigas At ang bigas mismo sa pamilyang Pilipino, no? Totoo yun. Ganun, ilan percent? 22%? 22%. Oo. Average household, pala, no? ang alam ko, nasa 22%. So, halimbawa, nung recent spike na umabot ng mahigit 50 pesos. So, kung ang kinikita mo, halimbawa, 10,000 sa isang buwan, baka mapipilitan ka na mag-cut ng spending sa ibang mga pangailangan para magkaroon ka lang ng budget na bumili ng bigas. Kaya ho namin naitanong sa inyo yun, Sir Tony, may mga negative reaction kasi doon sa naging desisyon na yun ng Pangulo. Bukod pa doon sa unang reaksyon ng mga economic managers na they were shocked and they were not consulted daw dito sa pagpapatupad ng price cap. Pero sa ngayon ba, anong monitoring ninyo? Nagiging maganda ba ang response doon sa price cap? Yung biglang pagsipa ng presyo ng bigas ay hindi dahil lang sa seasonal shortage ng Pilipinas. Kasi every year naman yan, pag pumapasok tayo sa rainy season, talagang may shortage ang June, July, September. Dahil yung anihan magsisimula pa lang towards the end of September, October, November. So before the harvest, before ng anihan, may kulang talaga. That's a domestic situation. Pero sa international situation, tinamaan kasi yung mga neighboring countries natin, yung Vietnam, Thailand, China, na ang mga bagyo na malaking expected harvest nila na wipe out. So nagkaroon din ng artificial shortage dito sa world market na biglang tumaas ang presyo ng bigas mula $400 plus per metric ton, umabot ng halos $700 per metric ton. May pagkakataon pa nga nag-730 daw nung bandang middle of August Oo, umabot ng 730. Tapos yung presyo pa ng dollar umabot ng halos 57. Yes. So natural yung landed cost ng bigas naging napakamahal. Kaya itong biglang pagtaas ng presyo ng bigas, hindi lang yan sa domestic supply demand. Yung international, dahil largest importer na tayo ng bigas sa buong mundo, hindi na tayo, kumbaga nakadikit yung bituka natin
sa availability ng supply sa Vietnam at Thailand. And nagkakaroon pa ng tension sa China. So definitely hindi sila naglalabas ng mga lumang inventaryo ng bigas nila at bumibili pa. Kaya nakaka-add ng pressure. Plus yung Indonesia, Malaysia, Singapore, nung nakita nila na nagkakaroon na ng shortage, pinakyaw nila lahat ng available supply sa Vietnam, sa Myanmar, Tingnan mo na, sa Cambodia. Kaya nagkaroon ng biglang pagtaas hanggang 730. Pero last week hanggang this week medyo Stabilize. bumaba ng konti, below 700, kaya medyo makahinga-hinga tayo ng konti. Kaya itong price cap, pag temporary, sa tingin ko, pabor sa atin. Ito, katulad nitong, pero may nabanggit kayo na mga towards the end of September pa yung anihan, saka October. Kahapon po, Sir Tony, nasa Kompo ako, nasa Nueva Ecija po ako. Ito, sinasang-ayunan ni Engineer Ronald Talents na ang dami na namang nagbibilad ng palay sa mga kalsada doon. Ibig sabihin, anihan na, kumbachero. Sa Vergara Highway nga lang, ang dami nang nagbibilad ng palay ngayon sa post-harvest facility na tinatawag na highway. At tinatawag na, ibig sabihin, nag-umpisa na yung ani. Ngayon po, ang pinapanukala ni Secretary Ben Diokno, alisin daw yung taripa sa rice import. Hindi kaya wrong timing yon considering nag-umpisa na ngang umani yung ating mga magsasaka? Palagay ko hindi tamang paraan yung nagmamadali tayo na tanggalin yung taripa. Kasi kung maalala nyo, nung pinasa ang rice tarification law ni President Duterte noong 2018, malaking tama yan sa rice industry. Maraming rice mill ang nagsara, maraming mga rice farmer ang hindi na nagtanim. Ngayon medyo nag-normalize na, pagkakataon ng rice farmer na kumita lang ng konti, as na survey ni Katuning na may mga nag-harvest na dahil gusto nang madaliin dahil maganda yung presyo ng palay ngayon. Kung babaksak natin bigla yung taripa, makakapasok ang mga importer ng murang bigas. Natural, yung mga rice miller, rice trader, bibili ng palay sa mas mababang presyo. Correct. Sa kasalukuyan, palagay ko, kailangan natin suriin mabuti kung dapat bang biglang ibaba ang taripa mula 35% papuntang 10% or 0. At itong timing kung dapat ba gawin ngayon dahil baka tuluyan na lang mamatay ang rice industry. Yun. Panghuli na lang, Sir Tony, napag-usapan na natin ang rice importation. Private sector lang ba ang dapat talaga nag-aangkat ng bigas? Dati kasi ang NFA nag-i-import pero dito sa rice tarification tinanggal. Yung rice tarification law, ang objective kasi niyan, tatanggalin yung burden ng gobyerno sa pag-maintain ng inventaryo ng gas. However, sa palagay ko, isang malaking pagkakamali na binawalan ng NFA na mag-import dahil ang private sector katulad natin, halimbawa, papasok tayo sa isang negosyo, ang habol natin, dapat may kita. Yes. Pero may mga pagkakataon na katulad ngayon na kinakailangan na magkaroon ng supply kahit na lugi. So sino ang gagawa niyan? Natural, dapat gobyerno. Pinigilan mo si NFA na gawin yung dapat niyang mandato. Wala nang pwedeng gumawa. Kaya tayo nagkaroon ng artificial na shortage. So palagi ko, ang mas importante, i-review natin yung rice tarification law at bigyan ng sapat na mandato ang NFA para itupad yung tamang buffer inventory para sa food security ng bayan. Yun. Okay. Sir Tony, thank you so much sa inputs. Maraming salamat. Magandang umaga po. Magandang umaga at salamat sa inyong lahat. Si Sir Tony Chu, ang President and CEO ng Agri Nurture.